Bilang pagpupugay sa Agosto, ang buwan ng wikang pambansa, susuriin natin ang maikling ngunit makabuluhang kasaysayan ng wika. Dahil ang iisang wikang nagbubuklod sa atin, bilang mga mamamayan ng dakilang bansang ito, mayroon tayong kalayaan na ipahayag ang ating mga sarili sa parehong pagsalita at pisikal na paraan. Bago dumating ang mga kolonyalistang Espanyol, ang mga katutubong naninirahan sa rehiyon ay nagsasalita sa isa't isa sa pamamagitan ng wika. Ang mga katutubo ay nagtatag ng isang nakasulat na termino na tinatawag na baybayin. Ang salita ay binubuo ng 17 karakter sa alpabeto, kung saan 14 ay katingin at 3 ay patingin. Mayroon ng katutubong wika sa ating bansa bago pa man dumating ang mga kolonyal na Espanyol. Sa paglipas ng panahon, sinira ng mga Espanyol ang kalayaan ng mga Pilipino at sa halip na gamitin ang baybayin na script, ipinakilala nila ang sistemang abecedaryo. Ang layunin ng estratehikong hakbang na ito ay upang makamit ang kanilang mga layunin, lalo na ang pagbabagsak ng Kristyanismo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng wikang Espanyol. Marami sa mga kilalang Pilipinong revolusyonaryo, kabilang sina Jose Rizal at Antonio Luna, ay nag-aral sa ibang bansa na tumulong sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pagbitay sa 3 pari, kabilang ang Kumbusa at ang paglabas ng 2 nobela ni Dr. Jose Rizal, ang naging salib upang maging liwanag ito sa mamamayang Pilipino. Ang paglaban ng mga Pilipino ay muling nabuhay sa pagdating ng mga puwersang Amerikano sa pamumuno ni Almanti Dewey. Sa panahon naman ito, nagkaroon din ng mga pagbabago sa mga hindi pagkakasundo sa wika. Sa panahong ito, ang Ingles ay naging pangunahing wika ng pagtuturo, kasunod ng katutubong wika at Espanyol. Sa panahon ng Hapon, tinanggal ng mga Hapones ang wikang Ingles at halos lahat ng impluwensyang Amerikano. Ang ordinansang militar bilang 13 ay nagtalaga ng Tagalog at Ilocano bilang mga opisyal ng wika ng Pilipinas. Ngunit hindi ito naging hadlang sa ating paggamit ng ating sariling wika. Ang Pilipinas ay may kalayaan mula nang magkaroon ito ng sariling pamahalaan. Ang Tagalog ay ang pinamulan ng Pilipino na minsan ay tinawag na Pilipino. Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng bansa, ang wika ay patuloy na pinauhubog at pinauhusay ng iba't ibang pananaw at kaalaman ng mga gumagamit nito, lalo na tayo mga Pilipino. Tatapusin ko ang istoryang ito sa pamamagitan ng isang maikling tula. Tagalog, Pilipino, Filipino. 3 salita, ngunit magkakaiba ang kahulugan. Mga salitang nagbagong kahulugan sa mga nagdagsaang panahon. Wikang pambansa na kung saan madaming nagdamot at minsan na ding nalimot. Pilipino ako, Filipino ang wika ko. Muli, ako nga pala si Ginoong Mark Tatus Likudan mula sa seksyong Med 226. Maraming salamat.